Ang isa pang safety net sana ng presidente, kung matibay lang sana yung DBM secretary. Yes. Di ba? Bakit? Kasi pag ipinasok mo yung original na NEP, pagkatapos lumabas yung GAB, dapat dyan pa lang. Natignan na niya, alam na niya, alam na niya. Yes. Amin May alam na niya. President. Ito, Hindi pwede ito. Malayo ito. Kaya nagkaroon na ng warning yan. Okay, mga naman ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Itantabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. BBM Secretary, Secretary Pangandaman mga kababayan, yayariin na nga ba? Sagutin natin yan mga kababayan ha, dito sa ating video ngayon. Pag-usapan natin yan. Stay tuned kayo hanggang soli. May excellent itong video natin. Kasi nga, ito, titignan, i-analyze natin dito mga kababayan kung anong pinag-usapan nila dito ni Boying Crispin Remulla mga kababayan. At anong lumabas dito sa bibig ni Secretary Remulla. Okay, yun nga, katanungan natin. Yayariin na nga ba? O aso nga ba ito ni Tamba? Yan yung mga katanungan natin mga kababayan, ha? Okay, so bago tayo pumunta dyan, ito muna pag-usapan natin. Maiksi lang ito mga kababayan. Okay, unang-una, kung napapansin ninyo ngayon mga kababayan, mukhang, well, probably hindi kayo agree dito, pero mukhang yung destiny na yung kapalaran na mismo yung humahabol dito sa mga aso ni Tamba at kay Tamba mga kababayan ha. Bakit natin nasabi? Okay, unang-una, of course last year, simula ngayong taon, pinagkaisahan nila yung mga Duterte, di ba? Pinagkaisahan nila. Unang-una si VP Sara. Last year, nung nagsalita si VP Sara, hinabol nila, binanatan nila sa hearing, hindi binigyan ng magandang budget. Of course, alam naman natin kung anong purpose niyan. Bakit hindi binigyan ng sapat na budget? Tapos, yun nga, siniraan sa kanyang confidential funds. At nung December nga, in-impeach. Di ba? Then si PRRD din pinadala sa The Hague. Ito na nga ngayon mga kababayan, mukhang itong kapalaran na mismo yung humahabol dito sa mga taong may gawa nito. Okay? So, bakit natin nasabi? Kung titingnan ninyo mga kababayan, nung una nga, wala naniwala kina VP Sara at PRRD, di ba? Pero ngayon, eto na, sila na mismo yung, anong tawag natin dyan? Nag-uumpugan. Di ba sila lang magkakampi dyan? Si PBBM, House of Representatives, yun nga, headed by Martin Romualdez, yung kanyang mga aso ni sila Zaldico, si Gonzales, di ba? Isang kontraktor din yan, si Rog Gutierrez, mga kontraktor, pamilya niyan, di ba? Ano pa? Yun nga, di ba? Ito. Booking na. Sila na rin yung mga naglalaglagan. Okay? At ito ngayon mga kababayan, sino pa ang may involvement dito? Okay? Sino pa ang may involvement? Ngayon, sila na lahat nagsasabi na ano tawag nito? Wala silang mga kinalaman. Akalain nyo yan? Sabi ng DPWH, wala silang kinalaman dyan. Sabi ng mga kongresista, DPWH may kasalanan. Sabi din ng mga congressman, sabi ng DPWH, di sila may nag-insert ng mga bagong items dyan. Sagot naman ng Congress. Ano sabi ng Congress? Di, Senado dyan. Di ba? Nagtuturuan. Ito ngayon, anong sabi? Di, ano yan? Dun sa LGU yan. Sabi naman, di, PWS talaga yan.
Sabi din naman, mga district engineers yan. Lahat na lang walang kasalanan, mga kababayan, di ba? Kalain nyo yan? Lahat walang kasalanan dito. Sino pa nga? Kasalanan na naman ito ni VP Sara. Kasi yan naman yung paborito nila, di ba? Kasalanan naman ito ni PRRD. Kasi nga mga kababayan, yung tono ni Attorney Claire Castro, papunta na din doon kay PRRD. Di ba? Yun nga, sabi niya, nang hingi yung sinabihan sa Magalong, magpresenta ka ng ebidensya, lalong-lalo na yun sa mga racknetting at sa cat's eye. Kasi alam niya, before PBBM pa yan nag-umpisa, mga kababayan, before PRRD pa rin yan, matagal na yan. Sabi nga natin, kaya nga yung iba gusto pumasok, mayroon nga tayong mga kilala mga kababayan na bagong pasa sa engineering board exam, kaya nga gusto nilang pumasok dyan sa DPWH kasi alam nila mas malaking pera dyan. Kung natatandaan nyo dati mga kababayan, matagal na ito. Kung I think mga around in the 80s, lumakas yung kursong, anong tawag nito? Customs. Ngayon medyo na kasi booking na. Lumakas yun, di ba? Mga around 1980s, around mga 1990s. Lumakas yun. Bakit? Kasi ang nasa isip ng taong bayan na kapag papasa sila dyan sa pagiging customs, makapasok sila sa gobyerno, sigurado na. Anong ibig sabihin natin? Kasi kahit hindi nila sinasabi yan mga kababayan, alam ng nasa yan, bukang bibig ng taong bayan na maraming pera dyan nagkakabigayan. Yun nga iba, kahit security guard, di ba? Mas malaki pang sahod compared sa mga dyan. Mas malaki pang kinikita, hindi pala. Maliit ang sahod pero malaki ang kinikita. Katulad din ng DPWH yan ngayon mga kababayan. Sabi nila, pag maging engineer ka, pasok ka ng DPWH. Hindi abot ng 1 year yan. Makakabili ka na ng bahay, makakabili ka na ng sasakyan. Yan yung sabi nila. Okay? So, ito ngayon nagtuturuan. At ito, anong masasabi natin dito mga kababayan? Ito na nga, kahit yung kapalaran, sinusuka na sila dito. Kasi, yung kapalaran na mismo mga kababayan, naghahanap ng paraan para tugisin itong mga taong to. Di ba? Bakit natin nasabi? Kasi hindi natin ito malalaman kung walang bagyo, walang ulan. Dahil sa ulan, dahil sa bagyo, o kahit nga walang bagyo, ulan lang, bumabaha. Anong sinasabi ng taong bayan? Hindi nagre-reklamo. Di ba? O sinong may gawa niyan? Si VP Sara. Si VP Sara ba nagpaulan? Di ba? So, kapalaran na well, of course, alam natin, ang mga Panginoon na mismo gumagawa niyan. Of course, pero mayroong mga taong hindi naniniwala dyan. Kaya tinawag lang natin kapalaran. Yun nga. Ngayon, booking na dahil bumabaha. Nung nakaraang araw nga, mga kababayan, I think sa Cebu. Di ba? Kung nakita nyo sa balita. Sa Cebu. Grabe yung pagbaha. Doon sa, kung di ako nagkakamali, sa Mandawi. Yun, may namatay na isa, may taksing lumubog. Na doon sa baha. Okay? So, eto. Hinahabol na sila ng kapalaran at wala sila magagawa dito mga kababayan, kundi talaga dapat maibulgar itong lahat. Okay? Unfortunately lang, of course, nakikita natin sa aksyon ng Pangulo natin, ni PBBM, mukhang nililihis tayo sa tunay na direksyon sa pamamagitan ng kunwari, aksyon niya ng paggawa ng website para magsumbong. Kasi hindi naman kailangan talaga na yung mga tao na mismo magsumbong kasi tingnan nyo, nababaha na yung tao, hindi pa ba yun sapat na katibayan
na ang taong bayan naghihirap, nagdudusa sa mga baha. Di ba? Alam mo, ikaw presidente ka, may annual budget ka para sa mga projects, lalong-lalo na sa flood control projects. Pero, bumabaha pa rin. Di ba? So, kung ang presidente lang sana may common sense, edi siya na mismo, kahit ito wala ng website, gagastos ka pa sa website. Di ba? Gagastos ka pa dyan sa mga, magbabayad ka pa sa mga mag-maintain dyan. Yun nga, common sense na magsasabi sa iyo na, talaga ito, nangyayari. May flood control projects ka, pero bumabaha pa rin, hindi nakokontrol, edi may problema. At di ba, kung meron tayong pinagdududahang or hinalaan na may anomalya, anong unang ginagawa? Di ba investigasyon? Di ba? Hindi naman, may may pinagdududahan ka. Hindi naman gumawa ng website yung solusyon, di ba? Or yung action. Balikan natin. Nung nagduda sila kay VP Sara na may ginawang katarantaduhan sa confidential funds, duda pa nga lang yan. Ano ginawa? Nag-imbestiga, di ba? Hindi naman gumawa ng website. Saan ka makahanap na ahensya ng gobyerno may pinaghihinalaan na may anomalya, yet ang unang-unang action gumawa ng website? Isipin nyo nga mga kababayan. Ngayon, dyan sa missing sa Bungeros, may nagsabi na may involved na pulis. Anong ginawa ng NAPOLCOM? Gumawa ba ng website? Gumawa ba sila ang NAPOLCOM gumawa ba ng website para yung pamilya ng mga biktima ng missing sa Bungeros doon magsumbong? 'Di ba? Hindi naman. Pero bakit yung presidente natin kitang-kita na na ganito nasa kanyang mukha na pinirmahan na niya, yet ang action ay gumawa ng website. Kaya nga nagdududa tayo dyan mga kababayan na mukhang walang patutunguhan yan kapag sila-sila lang din nandyan kapag sila-sila lang nandyan. Kasi nakikita natin dyan, may pagtatakpan. Bakit may pagtatakpan? Kasi yung pagtatakpan may pinanghahawakan. Anong pinanghahawakan? Hindi natin alam. Sila-sila lang. Bakit natakot ang presidente? Bakit mukhang natakot? Kasi may sinampulan. Sinong sinampulan? Si Chis Escudero. Nung binulgar ni Chis Escudero, yung mga katarantaduhan nila sa impeachment, yung hindi sumang-ayon si Chis Escudero sa kanilang ginawa sa impeachment, ayan, nilaglag. Di ba? So most likely mga kababayan, nakikita ni PBBM yung kanyang sarili dito kay Chis. Kung ilalaglag niya itong pinsan niya at ng mga aso, ang mga aso nito, most likely, magiging katulad siya dito kay Chis or worse. Kaya nga ito mga kababayan, so ito, punta tayo dito. Bakit natin nasabi na talaga ako honestly, mga around 90 or 85 to 90% nasasabi ko, itong lahat, hindi ito bago kay PBBM. In fact, matagal na niyang alam ito. Napipilitan lang siya ngayon kasi nga nagsabi siya dyan sa SONA at para tumaas yung PR niya, yung trust rating. Okay? Bakit? Kasi ito, kahit si Boying Rimulya, mga kababayan, pakinggan niyo ito. Kahit si Boying Rimulya, sumang-ayon dito na talaga ito, ang DBM or Secretary ng Department of Budget and Management, may alam dito. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. By the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin. Then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, kung umabot kayo sa parte ng video na ito, play natin mga kababayan. Nakalista, Iloilo City. Sabi niya, ako na mayor dito, hindi ko pa makita eh. Okay, Pero tapos Oh.
Tapos at nakafinish. Accomplished. Yes, sir. Kaya siguro dapat lang ho na sa pagtawag po ng ating Pangulo ng pansin dito sa issue na to. At sinabi rin po niya na dapat maging transparent tayo. Baka oras na po, i-publish yun na po lahat ng mga naging flood control para po yung taong bayan ang magsabi na doon sa lugar nila, nakita niyo ba yung flood control project na Hindi, to? pero ito Diba? lang, Ilabas na lang lahat kasama yung contractor, sino yung project engineer, sino Pero ang alam nyo, sponsor, di ba? Ito lang naman, Mr. President, ito naman maliit na suggestion lamang. Alam mo, the corruption does not start pag ibinubuhos Yes. ng simento sa site eh. Hindi. Hindi naman doon nagsisimula yan eh. Ang nagsisimula lahat yan, di ba doon sa nag-identify ng project. Kaya si Kong Boying, si Kong Jonat, alam ito. Di ba dyan, kapag meron kang hinaing batas, di ba, una saan papasok yung budget na yan? Una, papasok yan sa committee level. Merong committee amendments. Pagkatapos yan, tsaka papasok yung individual amendments ng mga congressmen. O, dyan nyo tignan sino ang nagsingit nito. Dyan mo makikita. Di ba? At pagkatapos, dapat, kung nakikita mo na yan, dapat kung merong amendment dyan, dapat willing i-identify. Di ba? Paano ba yun? Chairman ng APRO? Chairman ng APRO. O, sino ang nag-introduce ng amendment na ito? Di ba? At bakit? At dapat yan willing na... So dapat yan pariid lagyan ng before after. Meron naman talaga yun eh. Kasi by NEP eh. May program over dapat yun. Bawat isa may Before and program after. over. Eh alam mo, ang isa pang safety net sana ng presidente, kung matibay lang sana yung DBM secretary. Yes. Di ba? Bakit? Kasi pag ipinasok mo yung original na NEP, pagkatapos lumabas yung GAB, dapat dyan pa lang. Natignan na niya, alam na niya, alam na niya, yes. Alam na niya. President. Ito, hindi pwede ito. Malayo ito. Kaya nagkaroon na ng warning yan. Di ba? Oo. Kung matibay lang sana sa secretary, Nagkaroon na daw ng warning mga kababayan. Kasi nga ito ulitin natin, balikan natin ito itong parte na ito. Ito mga kababayan, klarong-klaro naman talaga. Ikaw presidente, bago mo pirmahan dapat yan. Of course, may sinabmit kang proyekto. May sinabmit kang budget para sa mga priorities mo. At yet, pagbalik sa iyo, hindi na. Ang laking kaibahan, yet pinirmahan mo. Di anong tawag sa iyo? Hindi. Conspirator ka, di ba? Tama ba yung term ko mga kababayan? Wiki-comment yung dyan. Mukhang mali yung term ko eh. Okay? So, nagiging party ka sa mga katarantaduhang ginagawa nila. At ito pa. At least sabihin natin walang alam sa presidente dito kasi yun nga, mayroon siyang mga sekretary. At least kahit dito mga kababayan. Kaya nga, yung pangalawang tanong natin yayariin na nga ba? Unang tanong natin, yayariin na nga ba? At yung pangalawang tanong natin, hindi nga ba ito aso ni Tamba? Bakit? Kasi, balikan ninyo yung mga secretaries mga kababayan. Kung napapansin ninyo, halimbawa, yung sa PhilHealth, di ba? Di ba may command si Martin Romualdez doon? Nakalimutan ko pangalan niya. Di ba nung inalis na kasi nasabon doon sa Congress. Kunwari, nasabon. Di ba? Sinong may utos sa kanya? Si Martin Romualdez. Okay? Tapos, halimbawa, itong si Attorney Claire Castro, sino? Hindi natin alam. Pero mukhang lumalabas ngayon mga kababayan nakikita natin na mukhang isa ito si Martin Romualdez ang nag-influensya dito kay PBBM para piliin ito si Attorney Claire Castro at sa iba pang mga sekretaris kahit nga dito sina Boying Remulla, yung kapatid niya, nakikita nga natin sabihin nga natin may flavor ng influence ni Martin Romualdez. Kaya nga dito natanong din natin mukhang itong DBM mga kababayan, mukhang nasabi natin, aso nga kaya ito ni Tamba. Kasi siya nga yung, sabi nating, safety net, sabi nga nila, safety net ng presidente na kung saan, siya magsasabi, hindi ito nakalagay sa NEP natin, ang layo-layo nito, yet nirelease pa rin yung budget. Di ba ito? Yun nga, sabi ni Boying Remulla na warning nga na. Ito, pakinggan natin ulit,
chairman ng APRO. O sino ang nag-introduce ng amendment na ito? Di ba? At bakit? At dapat yan willing na... So dapat dyan pariin lagyan ng before after. Meron naman talaga yun kasi by NEP May program over dapat yun. Bawat isa may Before and program after. over. Alam mo, ang isa pang safety net sana ng presidente, kung matibay lang sana yung DBM secretary. Yes. Di ba? Bakit? Kasi pag ipinasok mo yung original na NEP, pagkatapos lumabas yung GAB, dapat dyan pa lang Natignan na niya, alam na niya. Yes. Alam na niya. President. Ito, hindi pwede ito. Malayo ito. Kaya nagkaroon na ng warning yan. Di ba? Oo. Kung matibay lang sana si Secretary Amina kaysa yung ikot siya ng ikot doon sa mga baha-baha na yan na hindi naman niya masyadong naiintindihan with all due respect. Siyempre, technical side niyan, aasal lang sa kung sino engineer na nandun. Oo. Di ba? Pero dapat tingnan mo lang simple. Dito ba, sa ito bang isiningit na ito, kasama ba to doon sa National Expenditure Program From the very start. na pinag-aralan Aralan namin ninyo. Yes, ng yes. DBM na bago isubmit sa Kongreso? O itong amendment na to, isiningit lang ni Poncho Pilato Na wala naman dapat yan. ni walang program of work and Yan. study. Yan. Yan. Tama. At tayo Pause muna natin Stop lang muna natin dyan. Klaro-klaro mga kababayan. Simple lang. Kasi mga kababayan, titignan natin, itong mga taong ito na lalong nasa Malacanang, nasa yung mga secretaries, hindi naman talaga kasi kailangan nila nasa field palagi mga kababayan ha. Of course, naintindihan natin yan na mayroon sila inspection, kahit si PBBM may inspection. Pero of course, hindi. Si PBBM, hindi nga engineer, hindi niya alam. Kahit nga tayo, di ba? Kahit nga yung, of course, hindi natin masasabi, merong engineer na pagtingin lang nila, alam nilang substandard. Meron din talagang iba na, para manigurado, bago nila sabihin na substandard, kailangan talaga magkaroon ng or gumamit ng tools para ma-inspect talaga yung trabaho. Yet, ikaw, presidente ka, in the first, hindi natin masasabi, hindi ko lang alam kung may background ba sa engineering ito si PBBM, ha? Pumunta ka lang doon sa site, inano mo lang yung, hinawakan mo lang yung simento, nabasag, and then, you conclude na, well, probably nga, ganun na nga naman. Pero, sabihin mo na kaagad, itong trabaho na ito lahat, substandard, hindi ito pasok sa, kasi kailangan mo investigator yan. Di ba? Pero yun nga, sabi natin, hindi naman talaga kailangan na kayo na mismo pumunta doon. Katulad ng DBM Secretary, pumupunta talaga siya nangunguna. Kailangan mo lang na pag-aralan yung mga impormasyon or documents na pinisintas sa iyo. Katulad niyan, yung NEP at saka yung GAA. O sabihin mo sa Pangulo na, ang laking kaibahan nito. Bakit mo pinirmahan? Or wag mong pirmahan, Presidente. Kasi mapapahama ka nito. Yun nga, para sa akin, nakikita ko dito, bago natin tapusin mga kababayan, sagot natin sa pangalawang tanong natin, tao nga ba ito ni Tamba? Nahulin tuloy boto natin. Ako nakikita ko mukhang tao ito ni Tamba mga kababayan. Kasi in the first place, alam niyang maraming insertions dyan, hindi pasok sa NEP, hindi priority ng Pangulo. Hindi niya in-inform si Presidente. Sinabihan pa niya, sige, pirmahan mo. Or inalaw niya na pirmahan yung GAA. At the same time, nirelease pa niya. Ano tawag niya dyan? Unless talaga ha, ito si PBBM, kasabwat ito. Kaya nga, nakikita natin medyo malabo ito kung saan yung direksyon ng pag-iimbestiga dito mga kababayan. Okay, so mag-comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito sa pinag-usapan nila ni Boying Rimulya mga kababayan patungkol dito kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.